Good afternoon, guys! Sobrang lamig dito sa Netherlands. Oh my God! As in, nakikita niyo yun? Yung parang aircon. Well, aircon naman talaga siya. Ano siya? Dalawa siya. Aircon at heater. Dalawa yung naka-open namin na heater ngayon. Yung isa yung binili namin last time, diba? Dalawa sila naka-on. Pero sobrang lamig pa din. 15 degrees yung ano sa labas. Pero grabe. Nilalamig ako. Usually kasi pag naka-open yung heater namin dalawa, hindi mo maramdaman yung lamig. Pero ngayon ramdam na ramdam ko. As in. So anyway, kakaalis lang ng asawa ko. Pumasok na siya sa work kasi 3 o'clock yung pasok niya and kada 2 o'clock pumapasok na siya. Kasi doon siya nagkakape, ganun, para makapag-ready din siya. So, ako na lang yung natitira dito. So, doon na naman tayo, guys. So, pagpasensya nyo na kung sobrang haggard ko kasi tinatamad talaga akong mag-ayos. Simulan na nabuntis na ako. Wala na akong pakialam kung haggard ako, hindi ako makapag-ayos. Well, ano din naman siya kasi hindi lahat ng makeup is safe sa pregnant. So, nag-ano lang ako, naghilamos, nag-skincare lang, gano'n, yung mga safe product, gano'n. Tapos, kada lumalabas lang ako nakakapag-ayos, syempre, para hindi naman tayo haggard. So, anyway, ayun lang, pagpasensyahan nyo na lang, guys, huwag nyo na akong i-bash kung, kung haggard ako sa camera. Wala na akong pakialam dyan. Mag-ano lang tayo ngayon. Actually, wala akong magawa. So, mag-ano lang ako ng mga plato namin na pinaganuhan, mga madudumi na. Kasi may bago na naman kami. Inanong dishwasher. So, marami pa palang, curious. So, sasagutin pala natin yan today since wala naman tayong magawa. And wala din naman ako maisip na ibang, content. Nabasa ko lang siya sa comment section na ang sabi niya is ito. Sino ba yung nag-comment? Wait lang ha. Nawala. Ayun. Si Mama Dongka. I don't know if I'm correct. Mama Dongka. Curious lang ako, sabi niya. Curious lang po. How did you meet? Di ko pa ata narinig sa mga napanood ko na vlogs niyo po kasi salamat. So, oo nga. Kasi last, na-share na namin to actually sa unang channel namin na paano kami nakakilala. Since pangalawa na kasi tong channel namin, di ba? Kasi binura na namin yung mga videos and ito na yung bagong channel. So, i-share ulit natin siya para malaman ng iba. So, ilalagay ko na lang dyan yung mga videos. Kasi ang dami kong video, guys. Nung unang, namin, pagkikita. As in, mga clips lang naman siya. Kasi nag-try din ako nag-vlog before. Kaso, syempre, mahihain pa ako that time. As in, hindi ako nagsalita sa camera. Tapos, na-weirdohan kasi ako. So, ang ginagawa ko lang, nag-film na ako yung mga clips, mga sweet moments namin. So, i-ano ko na lang dyan sa screen para makita niyo yung mga videos namin noon, noong 2024, kung paano kami nagkita. And, paano kami nagkakilala. So, yun. Actually, guys, sobrang bilis lang ng pangyayari ng love story namin dalawa. So, ito na nga. Share ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ng Lithuanian husband ko. So, nag-match po kami sa dating apps. Yung ginamit po naming dating apps is Badoo. So, doon po kami nag-match. Nagkakilala kami January 29, 2024. Last year lang. So, ayun. Nung nag-match kami, nag-usap kami. Tapos, mas nagulat ako kasi ang bilis niya mag-reply, guys. Nung pagka-match namin, nag-message agad siya sa akin. So, ako, naninibago ako kasi pag nag-message siya, nag-message ako, bigla siya nagre-reply na ang bilis. Yung typing na siya agad. Ganon. So, ako naninibago ako kasi yung mga nakakausap ko, hindi naman ganon. Kasi mostly, ang babagal nila mag-reply kasi may nakakausap pa silang iba na babae. Ganon. Which is, sa ibang babae din ganon. Pero ako, kapag may nakakausap ako, mabilis talaga ako mag-reply. So, doon ako namangha sa kanya na ang bilis niya. Yun pala, 3 days pa lang siya sa dating apps na yun. And, nagre-reply siya sa akin while working.
oh, saan ka pa? Tapos doon ako namangha sa kanya. So, kinausap ko siya. So, mas lumalim yung conversation namin. Tapos sabi niya, let's continue na lang sa labas ng dating apps para hindi na daw kami magka-match ng ibang mga lalaki or babae. So, ayun, binigay namin yung number sa isa't isa. So, doon kami nag-usap sa WhatsApp. So, yun, nag-continue kami, nag-video call kami doon. And then, after a week, sabi niya, gusto niya daw maging girlfriend, gusto niya punta sa Pilipinas. So ako, hindi ako makapaniwala na bakit ganun. Na sobrang bilis. Tapos, kasi, hindi din ako naniniwala sa mga sinasabi niya kasi sinabi na din niya mga nakamatch ko before. So yun, nag-continue lang kami nag-uusap. Sabi ko, what if totoo naman yung sinasabi niya? So, yun, araw-araw din naman na kami nag-uusap nun. So, feeling ko, totoo talaga yung mga sinasabi niya. So, after nun, sabi niya, gusto niya pa ako mas makilalanin. Gusto niya ako makita sa personal. Ayun nga, pupuntahan niya daw ako. So, after February naging kami. February 4, doon siya nang ligaw sa akin. And then, February 14, nag-send siya ng bouquet. Tapos chocolate. Kasi Valentine's nun, guys. And may nakalagay dun sa letter na my future. Ganon. Tapos, after 2 months, nag-book na siya ng flight. 2 months pa lang yun, guys. Nag-book na siya para makita ko, ma-meet ako in person. Para mas makilala din namin isa't isa. So ako, hindi ako makapaniwala. Hindi ko sinabi sa family ko agad. Ang nakakaalam ng that time is yung best friend ko. Doon lang ako nag-share sa kanya. Kasi, hindi ko talaga sinabi sa family ko. Sinabi ko lang nung padating na siya. So, first time ko lang magdala ng, magpakilala sa kanila ng foreigner. So, April 1, dumating siya. April 2, dumating siya sa Pinas. So, ayun, April 2, gabi nun, nakilala niya yung family ko, nag-dinner kami. And then, the next day, pumunta kami ng Boracay. So, doon yung first date namin. Doon kami mas nag-spend ng time together para kilalanin yung isa't isa. Kung magkiklik ba talaga kami. Alam mo yun? So, doon kami vacation. Marami kaming ginawa. Kami ng mga activities. Pinakita ko sa kanya kung gano'ng kaganda yung Pilipinas. And then, 4 days lang kami nagstay sa Boracay. And then, after 4 days, pumunta na kami sa El Nido, Palawan. Doon ko naman siya dinala after sa Boracay. So, lahat ng yun, guys, sagot niya lahat yun, mga in-spend niya. Lahat ng ticket, food, mga hotel, resort, mga ganun. Tapos, doon kami mas nagtagal sa El Nido. Kasi 10 days kami nagstay. Mas na gustuhan niya yung El Nido compare sa Boracay. So, doon kami nagtagal. And then, after 10 days hindi 10 days. Like, April 10, mga pa lang kami, 3 days sa El Nido, nag-propose na siya sa akin, guys, na gusto niya daw akong pakasalan. Sa kanya na daw nakikita yung future niya. And then, syempre, ako naman, sabi ko, yes! And then, yan, sinabi niya din sa parents niya na nag-propose na siya sa akin. And then, nagulat din yung parents niya na bakit ang bilis. Sigurado na ba daw siya? So, sigurado naman daw siya kasi matino naman daw akong babae. Sabi niya sa parents niya. And then, after nun, bumalik na ulit kami sa Manila para mag-spend ng time naman sa family ko. Tapos yun, para makilala din nila yung mga family ko, makilala ng family ko yung magiging asawa ko, ganun. So, after 3 weeks, bumalik na siya ng Netherlands. And after a year, doon na ulit siya bumalik. Kasi, nag-decide na kami na magpakasal. February pa lang, nag-start na kami na magpakasal sa Pilipinas. So, April 1, dumating ulit siya para gather ng documents. And then, April 10, dun na kami kinasal. April 15, dun na kami kinasal. And then,
April 16, bumalik na siya ulit sa Netherlands. And after 3 months, nag-ano na din ako ng documents ko para makapunta na ako dito sa Netherlands. Nag-gathering na din ako. Nasikaso ko yung mga passport, mga papel, para mag-apply ng visa. And then yun, nakapunta na ako dito sa Netherlands, July 7. Tapos, no more LDR na. So, ganun lang kabilis po yung love story namin. Sobrang bilis. As in, after a year na doon na kami ulit kinasal. Imagine. Wala ka. Hindi na namin pinatagal na kasi para saan pa, diba? Kung kayo talaga. And sobrang swerte ko lang kasi yung lalaki na napangasawa ko is sobrang bait, sobrang responsible, tapos sobrang respect niya. Ang laki ng respect niya sa akin. And takot siya sa akin actually. Takot siya sa akin. And takot din siya mawala ko. Which is ako din, ganun. So, yun. And ngayon, may baby na kami. And nakalala ko na din yung parents niya. Sobrang bait nila. And that's it. Yun lang yung love story namin, guys. Hindi mahaba, pero for me, sobrang memorable ng mga nangyari sa akin last year. Kasi nakilala ko siya, alam mo yun. So, yun lang. Isasama ko kayo today kasi pupunta ako ng grocery shop. May bibili na ako kasi ingredients, guys. Magluluto ako ng, kung hindi ginisang repolyo or giniling. Tapos, mag-ano din ako ng sinigang. Kasi sabi ng asawa ko, magluto daw ako ng, yung may resta kaming pagkain sa ref. So, yun yung lulutuin ko ngayon. And hindi pa ako nagla-lunch. Kaya, samahan niyo ako. And magja-jacket lang ako kasi sobrang lamig sa labas. Grabe yung lamig. Gano'n lang ba? Yeah. Let's go! Sabi ko lang wallet ko. Ano po? Umaambon pala sa labas. Wala kaming payong. Pero nakaano naman ako. Usually kasi yung ulan dito or ambon, bigla-bigla din yan mawawala. Saglitan lang yan. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kapag umulan, matagal siyang hihinto. Dito sa Netherlands, guys, sobrang bilis niya lang mawala. Parang siya. Sarot. Parang yung ex mo. Eme lang. So, sa Aldi tayo pupunta ngayon. Bibilin ko na din pala yung candle na gustong-gusto ng asawa ko. So, surprise ko siya mamaya. Sobrang lamig. Ito yung ginagamit ko, guys, pag nagsisinigang ako. Yung may taba. Kasi dito, guys, wala sila yung matatabang baboy na pang sinigang. Iba yung baboy nila, yung maninipis lang. Kukuha din ako ng tomato sauce. Baka giniling na lang yung lulutuin ko, guys. Kukuha ako ng carrots. Tapos, potato. So, wala na akong potato sa bahay. Nandito. 1.59 euros lang. This one. Bang-bang niya. Bang-bang. 7 euros. Meron pa isa mabango. Ito siya. Ito naman. Prutas.
Pero ito na lang yung kukunin ko kasi ito yung gusto niya. Kakawin ko lang. So, ito na yung mga napamili ko. Wala silang ano doon. Patis. So, doon ko na lang bilhin sa kabilang shop. So, ang lulutuin ko lang ngayon is yung giniling. So, bumili ako ng Baguio beans. Yung 4 para mamaya sa sinigang. Carrots. Tapos, may nakita akong ano guys. Ito. Kamote. Ilalaga ko yan kasi healthy yan sa baby. Beans. Green peas. Carrots. Tomato sauce. And yung napakabangong candle. Tatago ko muna to. Magluluto muna ako ng giniling. So, ito na lang yung matitirang giniling namin. Sabi kasi ng asawa ko, iluto ko na daw. Baka masira pa. So, iwan na muna tayo ng ating carrots. Tapos, patata. Tapos na ako magluto, guys. Ito na yun. Giniling. Igiling-giling. Puro na lang tayo cooking show dito sa vlog. Baka magsawa na kayo sa luto ko dito, ha. So, may rice ako dito. Nagluto ako ng rice kasi hindi pwedeng walang rice. Tapos, ito lang. Ito lang yung dinner ko. Bukas na magluto ng sinigang kasi tinatamad lang akong pumunta sa shop. Gabi na din kasi. Tapos nawala ko yung ng stand ng camera ko. Hindi ko na alam kung nasaan. Nalaglag ko ata sa labas kanina habang naglalakad ako. Yung bumili ako ng recipe sa grocery. Sobrang sarap. Sana hindi kayo magsawa sa mga food vlog ko, guys. Kasi wala naman ako ipapakita sa inyo. Nandito lang ako sa labas. Lang lumabas ako, sobrang lamig. Tapos gabi na. Hayaan nyo next time, maglalaro ulit tayo. Kasi bukas, day off ng asawa ko, baka yayain ko siya sa labas. Sobrang sarap. Namiss ko to. Alam niyo ba, puro Filipino food madalas yung niluluto ko dito. Walang tatalo sa Filipino foods, talaga the best.